Ibak ko na ito. Ano na? Lucas Abelardo? Ibak ko na. Anton! Ay! Sandali. Teka, baba. Si Chef yan eh. Chef JR ko ba yan? Akala ko nga din si Adan Lazaro. Sandali. Amig natin ito. Ito, chef na to. Hawig? Sura. Parang hindi, sir. Ang tayo. Sir Roy, Sura. welcome to Farm to Table, sir. Anton, isukay na namin dito yan. Oo nga po eh. Ang hirap ng may leather jacket. Okay, okay. Sige. Anton, kasi Tagaytay tayo. Kasi ano ka, magkukok ka ngayon, ha? Opo. May dala kami, may dala kami para sa'yo. Yan nga, sir. yung Papunta ginagawa. dito sa Tagaytay, nabili namin yan. At alam kong kakailanganin mo yan sa lulutuin mo. Baka sakali, no? Tinan mo. Ay, eto nga sakto ah. Mukhang Tinan mo nga. may laman loob. May laman loob sa yan. laman loob ng baka. May laman loob yan. Oo, kumakain kami. Opo. Dahil po sa mga ingredients na dala ninyo, ipagluluto ko na yun. Okay. Sana po magustuhan ninyo. Palagay ko ngayon, naghanda ko na yung tiyan ko para... Ay, yan. Sana po pumasa sa inyong mga panlasa. Ako muna bahala dito. Okay. Ayan. Ako po yung magpe-prepare muna ha. Yung laman loob po natin dito, nakita ko meron tayo ditong cow intestine. Meron din tayo ditong ox tripe. May puso pa tayo dito ng baka. Okay. Meron din tayong atay. Since nasa Batangas po tayo, parang swak to sa parang gotong Batangas na nalutuin. Ano? So, gotong Batangas po is goto, pero mas marami yung, well, it's actually mostly innards. Mga laman loob talaga siya. Kasi tayo, di ba, pag goto, kanin, lugaw yung kadalasan. Yes. Sa Batangas, baliktad. Puro siyang laman loob. Pakukuluan natin ito. May pressure cooker po tayo dito. Lagay lang natin itong mga innards natin. And then yung ating mga luya, bawang, syempre, sibuyas, tsaka syempre asin. Laurel, lagyan na rin natin, pamintang buo. So pakukuluin lang po natin to habang prepare ko naman yung iba ninyong ingredients na dala para sa atin. Alright? Hey! Okay. 1-0. Ay sir, paano po bang pinaka-background nyo? Si Papa kasi, tumiris sa Baguio. Sabi niya sa akin, kung gusto mo tumiris sa Baguio, then go! Oo, binigyan kanya ng option na Yeah, yun. tumiris ako sa Baguio after some time. Nung medyo naglelo ang pelikula. Okay. Punta kayong Baguio, 12 years kami doon. Doon siya pinanganak. Pero ito po, alam po, malayo-layo yung biniyahin nyo. Nakita ko po may dala kayong harina. Yes! Naisip ko lang po, gawa tayo ng noodles. Isang mabilis na noodle dish. Noodles from scratch. Medyo on the Chinese side. Oh, yan. Okay, sisimplihan ko lang to, Sir Sige. Roy, Brother Anton. So, yung harina natin, I'll just put some salt. So, ina-eyeball ko na lang po itong recipe natin. The salt is basically just for elasticity. Siya yung magbibigay nung parang pinaka-body. Nagbabalik ang isa sa mga suki nating food explorers na si Migs Almendras. At dadalhin niya tayo ngayon sa Marikina to satisfy our cravings for traditional food. We acquired the property and then we renovated. Pero after the renovation, it gave us this nostalgic feeling. Nang hinayang kami na kami lang yung makaka-experience ng ganito. So we decided we wanted to share this experience with our customers. So instead of residing here, we decided na i-convert siya into a restaurant. The comfort na binibigay sa'yo ng pakiramdam ng childhood home mo. Baliktanaw not only brings us back to our childhood, ipinapaalala din ito sa atin ang mga putaheng kinalakhan natin. Pero binigyan nila ng kakaibang atake, lalo na sa main ingredients. Hello mga food explorers, nandito tayo ngayon sa Baliktanaw Cafe kung saan titikman natin ang isa sa kanilang mga specialty at yun yung kanilang tapa. So ito na nga sa Baliktanaw Cafe, kitang-kita natin ang kanilang mga tapa served with 2 eggs, atsara at sinangag rice. So kanilang baboy ramo. Next naman sa aking harapan, ito yung tinatawag nilang tapang kabayo. So excited akong matikman to. And finally, save the best for last, ito yung kanilang tapang usa. Tikman natin mga food explorers. Sarap din yung sinangag. Tama lang yung lasa, pati yung amoy ng bawang. Hindi ganun katapang, kumbaga. Pero, depende yan sa inyo. Kasi ako,
sakto lang sa akin pagdating sa mga bawang eh. Mahilig ako sa bawang. Okay, tikman natin itong kanilang baboy ramen na tapa. Ang unang masasabi dito, napakalambot ng kanilang baboy ramen na tapa. Tikman ko with yung kanilang homemade suka. Ang masasabi ko dito sa marinade nila, para sa akin hindi siya ganun kaalat, may konting tamis. I think yung texture niya yung pinakakaiba sa mga tapang nakain ko na. Malambot siya, ang sarap ng sensation. Tikman naman natin ngayon yung kanilang tapang kabayo. Pagdating sa lasa, masasabi kong may kakaibang aftertaste na maaaring hindi kayo sanay pag kumakain kayo ng tapang kabayo. Sumusundot siya siguro pag ilang beses yun ang nanguya, yung tapang kabayo na to. Kapag hindi ka sanay, maninibago yung panlasa mo. Pero dahil yan, normally ang kabayo, laging active yan. Yung lifestyle nila, sobrang laging naglalakad, laging tumatakbo. Kaya normally, ang muscles or meat ng kabayo, mas matigas kumbaga compared to other animals. So, but it's still good. Still the same taste. I like it. If you're looking for that aftertaste, dito ka. May kakaibang sipa siya. And of course, syempre, yung suka, dagdag lasa pa rin. Finally, eto, kinakain ko to nung bata ako. Tapang usa. Na-excite ako dito. Childhood ko to. So, tikman natin tong kanilang tapang usa. Pagdating sa lambot, kung i-rank ko yung kanilang tapa, para sa akin ang pinakamalambot, yung baboy ramen na tapa. Susunod yung kanilang tapang usa. At panghuli, yung kanilang tapang kabayo. Pagdating sa lasa, masasabi kong halos magkakapantay ng lasa at nagkakaiba lang talaga sa aftertaste. Yung aftertaste ng tapang usa, meron siyang sipa ng smokiness sa bandang dulo ng pagkagat mo. Ayan. Ito naman guys, titikman naman natin ngayon yung kanilang patarot. Thank you, Sir Charles. Dark chocolate, itong nasa ibabaw. At kapag binuhos na yung kanyang tableya chocolate, matutunaw to at maghahalo sila sa cup. So, ayan na siya. Ang galing! Oo, galing din sa dark chocolate yung konting bitterness. Parang palagay ko, yung kompleto yung experience. Hindi tama yung experience pag hindi mo talaga nalalasahan yung kombinasyon ng dalawang tsokolate. And I think that's what makes this drink very, very special. Crap. Bukod sa kanilang mga tapa, may itinatago ring masarap na sikreto ang Baliktanaw Cafe. Part of our menu is what we call Sikreto ni Ate. Sikreto ni Ate is hindi siya nag-i-stay ng isang variety of food. Every week, pinapalitan namin siya. But these foods are the known comfort food ng mga Pilipino. Ito yung mga kaldereta, pininyahang manok. We also have this meal called wok na toy. Ano kaya ang sikreto ni ate na mauungkat ni Migs? Yan ang sikreto ni ate. Tikman na natin to. Pinakamalapit na sa akin palagay ko, menudo. Parang may pagka-menudo siya na may konting twist. This is unique here in Marikina. It's a version of menudo na nilalagyan ng pickles. So that's part of the rotation ng sikreto ni ate. Doon ang gagaling yung tamis tsaka may sipa, yung pickles talaga yun. So, sarap. Siyempre, kailangan panulak. Nandito sa ating harapan ngayon ang Canela de Crema. Kung mahilig kayo sa creamy drinks, I think this is the one for you. So guys, please check out Baliktanaw Cafe dito sa Marikina and have a great meal here. See you next time, mga food explorers! Kailangan ko lang po ng tulong nyo, ha? Yes! Gawa po tayo ng dumplings. Siomay. O yun. Siyempre, siomay. May gidala kayong giniling. May carrots din kayo, sibuyas, celery. So, I thought na yun yung mas prefer ninyong dish. Anton, kamusta si the legendary action icon ng Pilipinas as a dad? Pinaka-simple lang po si Papa pagdating sa buhay. Chill lang, Chill lang. Hindi kami, like, gusto namin magarang kotse
Simple lang buhay talaga namin. At simple yung mga pagkain namin. Kaya kung kakainin namin, yung Basta sinabi gatas ko sa ng kalabaw with kanin, tapos toyo, sarap na nun. Tuyo na. Kasi nakatira kami sa Pampanga, gatas ng kalabaw ang paborito ko sa... Uy, tapos ilalabay, sir, ilalabay. Hindi ko pagpapalit sa steak. Tapos tapang Tapos, kalabaw tapang or... kalabaw or something. Tuyo. Yes, oh At my saka, God. Yes. ilalagyan ko naman ng saging at saka manggayon. Pero at least po, na-expose ninyo si Anton sa simpleng pamumuhay. Oo, sinabi ko, ito lang ang kaya natin kainin ngayon. That's it. Huwag kayong mamili ng pagkain. Kung ano nasa mesa, kainin nyo. Yeah. Paano naman ang impact sa'yo nun as now a professional? I mean, naitulong ba yung mga ganong simpleng expectation? For me po, nakakatulong po siya. Kunyari, may future kids na ako. Oo. Tuturuan ko sila paano maging respeto sa pamilya at kung paano maging simple lang sa buhay. Pero sa galing po ng mga talents ngayon, ikaw Anton, kamusta ang feeling mo? Mas mahirap bang kumuha ng roles? Para sa akin, madali pero mahirap din sa Oo, nak. sa lagayan ko. Pero nakita ko, chef timing. Kung wala kang timing, sabihin, you are in the right place, but wrong time. Para hindi rin, oo. Yung nakikita nyo sa TV, siya lahat yun. Pati yung fight. Ang sabi ko lang sa kanya, pag-fight ka, diin lang. Yung feel, nasa mukha niya na nakit. Pwede to ng siomai style. Siomai. Ginagawa ko dyan, ganyan. Shung. Yan. Gaganyanin ko lang siya. Nabalutin ko lang yan. Press ko lang siya. At siomai. Dahil maganda yung wrapper natin, you can do whatever style you want. Iba-iba eh. So, whatever you feel like doing, whatever shape. Ako, si Anton, sabi ko, kahit anong shape pwede. Abay, niliteral. Meron tayo ditong ganito. Ito, legit. Pero ito... oh, yan, oh. Diba? Parang seashell. Sige, Anton, ikaw na maglagay niyan. Sir Roy, Anton, eto na. Naka 1-0 na tayo. Sabihin na natin yung bango ng ating laman loob. Wala nang mga funky aromas na nade-detect. Pasisingawin lang natin yan. Tuwalya, Sir Roy. Anton, nakakain ka na ba nito? Ang next naman natin is yung ating freshly made noodles. Okay. So ito po yung ating dough kanina. So, bukan lang po natin to. Paninipisan lang natin. Exciting ito. Paano gagawin yung ano? Although very simple lang yung recipe, ito kailangan lang po ng kumbaga extra tool, which is yung ating rolling pin. Ikaw gano'n ka-adventurous sa pagkain? Like kahit ano po eh. Kahit ano kinakain ko, every Sabi sa nga Baguio, ni AirPods, iba-iba. kahit anong ano. Pareho kami na AirPods mo ng pagpapalaki. Kasi yung anak ko ganun din eh. I mean, kung anong meron. Pero para maging tatay kita, halimbawa, okay na rin sa akin. I would be honored, sir. Oo. Hindi, ibig sabihin kung ano nandyan, di ba? Oo, Sarap may magluto. steak eh, may Oo, wala ka. iba-iba. Di ba? Okay na rin. Steak Ayun na. talaga. Iba ka na. Hello mga kapuso, ako po si Mix Almendras at ako ang bisita nyo ngayong araw na ito sa Farm to Table. At ngayong araw na to, tuturuan ko kayong magluto ng isa sa mga paborito kong, kinakain sa bahay na niluto ng nanay ko. Ito ay ang walnut pesto. Nakuha ko tong recipe nito sa nanay ko kasi kadalasan kasi pag bata ka nga, ayaw mo talaga ng mga green, takot ka sa gulay. So yung nanay ko, inintroduce sa akin yung pesto, siguro mga grade school ako noon, between 5 to 7 years old, parang ganon. So una hindi ko siya maintindihan, pero masarap pala siya. Now, pagdating sa pesto, isa sa mga pinakamahalagang bagay dyan, yung ingredients. Ngayon, iisipin nyo habang kausap ko kayo, bakit walnut pesto ang lulutuin ko?
mukha siyang simple, pero ang kahalagahan pagdating sa pesto or these types of ingredients, number one, saan nyo inaangkat yung sangkap na gagamitin nyo. So, ang kahalagahan dito ay dapat laging fresh yung gagamitin yung basil. Personally, mas gusto ko fresh. At normally, sa ibang pesto recipes, minsan gumagamit pa ng pecorino cheese. But for this one, we are just using regular Parmesan cheese. And it's important talaga kung ano yung ginagamit yung cheese kasi kada cheese, iba yung lasa na binibigay niya. So tara, i-grate na natin ang ating cheese. Ang galing! Ang saya-saya nito! So, ang pesto kasi, galing yun sa salitang, kung yung nagkakamali, pestare, ibig sabihin ng Italian, which is to pound or to crush. So, ang traditional na pesto, ito lang ang ginagamit nila, dinidikdik lang nila yung dahon, kasama ng lahat ng ingredients. Ngayon, syempre, dahil sa mga kapuso natin nanonood na on the go kayo, tulad ko, gagamitin ko dyan, food processor or blender. Hindi pa ito yung consistency na hinahanap natin, kailangan pa natin siyang mas i-blend at i-process all together. So dahil dyan, magdadagdag pa tayo ng konting olive oil. Ayan. Kapag ganito na yung basil ko, usually, dito ko na hinahalo yung walnuts. At magtatabi tayo ng konting walnuts for garnishing later ng ating dish. Nasa inyo po kung gaano karaming garlic ang gusto nyo. Ang sa akin lang, nung bata ako, yung nanay ko, lagi niyang dinadamihan yung garlic. And finally, ang ating cheese. Right? Ngayon, habang i-pulse pa natin to, salang na natin to kasi perfect to. Usually, for pasta, I cook pasta between 8 to 12 minutes. Importante dyan, dapat laging boiling water. Laging boiling water at kailangan mong asinan ang iyong boiling water. Ito yung consistency na hinahanap mo sa pesto mo. Yung chunkiness, yung may buo-buo. Kaya ginagamit ko rin dito, walnut. Ha? At ngayon, nadagdagan natin ng lemon. Oh, that's good. Ngayon, kukunin natin yung pasta natin. So, again, mga kapuso, nasa inyo po yan kung gaano katigas or gaano kalambot yung pasta na gusto nyo. Normally, again, dapat medyo may pagka-al dente siya kasi itong proseso na to, gagawin pa natin at maluluto pa ng konting-konti yung pasta ninyo. Bawat strand ng inyong pasta coated with the basil, the garlic, the cheese, and most importantly, yung inyong walnut. Kasi yung walnut talaga yung nagbibigay ng crunch sa ating pasta na ito. So, ito na nga. Ito na ang ating walnut pesto. Titikman na natin siya. Tamang alat lang. So, recipe na to, hindi tayo nagdagdag ng asin masyado kasi nga, yung cheese, maalat na. So guys, please, thank you so much for having me. At kapag sinubukan niyo itong recipe na ito, go ahead, tag me at Migs_Almendras. Thank you guys. I hope you have a great day ahead. Pinagpapatong ko lang siya para makat ko lang ng maganda yung size. Although, I understand, sir, you would disagree. Anton, ilan sa mga ex ni Airpods ang na-meet mo na? Madumi-dumi. Oy! Wala po. Basically, si mama lang. Magaling talaga siya. Enjoy yung design. Sigurado exciting ito. Ito, kakat lang po natin. Yung noodles natin. Mukha lang siyang ganyan, pero it will... Mas lalaki po yan kapag binoil mo. Same process lang din po ito ng paggawa ng pasta. Yung traditional na pamamaraan. So yan po ang ating homemade noodles. Yung.
So ito yung ating ox stripe, tuwalya. Oh, ito yun. Ito naman yung puso. Nakatingin ka na ba ng puso ng baka? Hindi ko eh. Mm. Tingnan mo na. Hay! Tingnan mo, sarap yan. Masarap yan. Puso ng baka. Di ba? Oh, di ba? Sarap. Oh. Wala pang timpla yan. Sabi nga po ni Anton, you might have this persona na tough and rough, rugged sa pelikula. Pero in real life, very sweet. Pero hindi malayo na parang kasi action star, hindi mo maiisip na gagawin pala niyan or ganun pala siyang makitungo. Sabi nga daw nila na mas mabait daw yung mga kontrabida kaysa bida. Totoo ba yun, sir? Nagkakataon lang siguro. And vinegar. Hindi sa bahay, hindi nagluluto ang wife mo. Nagluluto rin po, sir. Okay. Pero sabi ko nga po, kung ibang tao nga na pagluluto ko, dapat sila din. Yun nga eh. Kasi baka taasan mo ng kilay eh. Ay, hindi naman po. Masarap din magluto si Mrs. Para sa akin po kasi practice din. So it is my craft. So hindi naman porke dahil nasa bahay na ako, Oo. tama na yung, tigil na yung pagpa-practice. Oo. So po, halo ko na yung ating atay. Papansin po ninyo, last part ko rin siya nilagay kasi Oo, no? for me kasi ang atay para yung steak eh. So, madaling maluto. I mean, madaling maluto. Madaling maluto, malambot eh. Yeah. Mangyari kasi dyan kapag na-overcook mo, para siyang lasang bakal. Then, konting kick. Lang po natin ang sili. Paghahandaan ko na po kayo ah. Sige. Opo. We'll start dito sa ginawa ni Anton. Opo, ito hanapin natin. Ngayon lang po kayo makakita ng gantong siomai. Ito na! Nak, pasensya ka na ha. Sasama na ako kay Chef sa bahay niya. Sarap naman yan. Hindi ako magsalita naman ng pangalan. Pero yung nabibili natin sa, di ba? Malalim lasa nito. Ito naman po. Lako! Ito na! Yan, first time pong makakatikim ng ating binata, Sir Roy. Hindi, first time talaga. First time talaga. Si Sir Roy, na-master na ang pambobola eh. Ha? Hindi na-expect. Pero ito. Sir Roy, ito po yung experiment ko sa inyong binata. Ito yung pinatikim ko sa'yo, di ba? Please try. Same yan. Iba yung luto. So yan yung atay na ayaw mo kamo. Kasi first time ka nakatikim, Parang nasang bakal. Yan. So hindi natin siya na-overcook, hindi lumabas yung metallic na Opo. taste. Ano pang ngalan po niya? Homemade noodles. Ito yung mga tipo ng snacks na, I mean ng recipes na pag gusto mo lang ng pangsariling pagkain, personal snack. First time yung taste. Sana mo naman po, syempre bilang sa isang fan na kagaya ko, sana naman po yung idol ko nag-enjoy naman po Naku sa naman. iserve ko sa inyo ngayon. Harap. Sana makasama namin kayo ulit in the future ng iba namang adventure. Iba, na, ibang adventure. no? Pero food trip pa rin tayo, sir. Okay, maraming salamat po. Enjoy lang tayo.